mayroon silang malalaking 4 na properties dito. I think worth na sa billions of dollars na ang accrued value assets nila. Ano pa, maliban sa pagbenta sa ulo ni Pastor at sa Kingdom of Jesus Christ sa mga operatiba ng American government, ginawa nila, hindi naman natin kinakampihan ang China. Pero hindi po ang China nang aagaw ng teritoryo. Ang pinag-uusapan po sa South China Sea ay exclusive economic zone. Pag sinabi nating Zambales, Batanes, Cagayan Valley, Palawan, teritoryo yon. Hindi po yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan ay mga bato-bato. At napakalawak na katubigan, mga 5 million square miles ang lugar ng dagat na ito na pinag-uusapan. At hindi lang po China ang umaangkin ng mga area na yan. Nandyan ang Vietnam, nandyan ang Malaysia, Indonesia, Taiwan, Brunei. O bakit ang China ang tinatarget natin, nagkiskisin at igiit na magkagera? Why? Because it's not about the Philippines and China. It's about the U.S. interests against China in Asia and Indo-Pacific area, where 37% of world trade using yung dagat na yan. Eh bakit tayong gagamitin? Bakit hindi niya utusan ng Vietnam na awayin nyo rin ng China? Bakit hindi niya kayang utusan ng American government, ni Biden, na awayin din ng Indonesia, ang China at giragirahin niya rin? So as with Brunei, kasi hindi pumapayag ang kanilang gobyerno. Correct. Exactly the word. Kaya tayo napunta sa bulid ng digmaan na siyang pinigilan ni Rodrigo Duterte, not because si Rodrigo Duterte ay maka-China. No! Because Rodrigo Duterte sees it that it is the American interest against China and they want to use us as proxy, substitute sa gerang hindi naman dapat maganap sapagkat hindi yun exclusive na issue ng China at Pilipinas. 7 bansa ang nagkakaroon ng conflict on maritime and navigation and exclusive economic zone disputes, not direct territorial dispute. Klaro tayo. Kaya sa mga nakikinig, hindi po kami mga pro-China or anti-American. No. We are pro-Filipino. Yes. We are pro-peace. We are anti-war. Yun yung sabi ni Trump, bakit mo pupunduhan ang gyera ni Zelensky sa Russia ng more than $50 billion taon-taon? Hindi mo nga mapakain ang mga Amerikanong homeless, gutom, at nabubulid sa droga. Magbubuhos ka ng $50 billion sa Ukraine. Money making. Correct. And 60% ng mga lungsod sa Ukraine and more than 300,000 ng kanyang mga sundalo patay na. Money laundering. Klaro kayo. So, yan bang gusto natin? Lagyan tayo ng mga nuclear warheads para ilagay doon sa pagkukunwari ng Amerika na hindi niya papayagan na sakupin ng China muli ang Taiwan. Ang Taiwan ay territorial dispute ng China against Taiwan. Because historically, without any debate, kaya nga hindi yan tinatawag na China, Formosa yan, province yan ng China. Teritoryo talaga nilang Taiwan. So bakit ka makikialam, Pilipinas, Bongbong Marcos, usapin yan sa pagitan ng China at ng Taiwan? Pero ang American government nakikialam doon. Where there is war and conflict, there is business. Not for the American people, but for the war industrial complex. 60% ng ang bumubuhay sa American economy ay gera. Not domestic or industrial or economic development na bunga ng pabrika at manufacturing. 60% ng income ng ekonomiya ng American economy ay nanggagaling sa mga conflict at digmaan, sa pagbebenta ng war material. Kaya kailangan may conflict. Nakalagay na doon at ayaw ito aminin ni Mr. Marcos. Under the Constitution, illegal ang pagpayag natin o pumayag tayo na pumasok ang mga nuclear warheads. Mga missile, bawal po yan sa Philippine government, sa ating teritoryo. Matagal na po, 1991, tinapos na po ang base militar na agreement sa Pilipinas. Eh bakit ngayon under EDCA? Hindi ini-inspect. Bawal ang transparency
And there is seemingly a non-disclosure, non-inspection of EDCA sites na sa panahon ni Digong 5 lang yan. Ngayon ay umabot na ng 22. At ito ay mga kampo militar na nilagyan ng mga advanced equipment, forward deployment ng armas panggera ng Amerika against China. So would you blame China kung tinatrato tayong kalaban? Ganon din kay Zelensky. Ang sabi lang naman ni Putin sa kanya, you remain independent kasi magkatabi tayo. Russia has been part of Ukraine. Ukraine is part ng Russia. Magkatabi yan. Magkakadugtong ang mga dugo at mga rasa nila. Pero gusto ni Zelensky kumuha ng pundo. Kaya pumasok sa NATO. Sabi ni Putin, pag pumasok ka sa NATO, lalagyan nila ng mga missile system at base militar ang bansa mo. Magkatabi tayo, hindi kami good ng Amerika at ng NATO. Anong ibig mong sabihin, papayagan lang kita? That's exactly what Marcos is bringing us towards. Kasi hindi rin naman natin kalaban ng China. Mas gusto ko na ang China ay magbenta ng hopya, siomai at mga mamon at mga siupaw kaysa bombahin tayo ng missile ng China. Di ba? Hopya. Sa panahon ni Cory Aquino, ang nakaupo noon si Deng Xiaoping. Nagkita silang dalawa si Cory Aquino. Sabi ni Deng Xiaoping, ni Premier Deng Xiaoping, let's not talk about sovereignty. Let's not talk about our conflict of what we look at that area. But let us jointly explore the area. And then let's talk how we can gain benefit from it. Di ba tama yun? Walang nagtatagumpay sa digmaan. Only losers and survivors. There is no one that will become victorious in any war. Ang resulta ng digmaan palagi ay yung mga natatalo at yung mga nag-survive ng malubhang digmaan. No one is a victor in war. Nobody wins in war. Klaro tayo doon. So yun pong dahilan kung bakit may failure of governance. May failure of leadership. So hindi lamang binenta ni Marcos ang ulo ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. Doon sa inahabol ng US Treasury Department para ipang-confiscate ang paglawak ng influence and support ng mga, hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga Amerikano na rin at iba pang mga rasa o lahi ng tao na sumama sa congregation ng Kingdom of Jesus Christ. Beyond that, gusto ni Mr. Marcos na ibenta na rin ang kanyang integrity dahil gusto ng Amerika magkaroon siya ng kanyang pwedeng utusan at gamitin para maglunsad ng kanyang proxy war against China. And as Filipinos na nandito sa Amerika at kami din ng mga kababayan ninyo, hindi tayo papayag na gamitin tayo sa digmaang kabaliwan. Digmaang walang patutunguhan. Mantakin mo, bumili tayo ng BrahMos missile sa India. Hindi natin alam kung puputok o sasabog ito. 6. At ito ay mahigit mga 15 or 20 billion pesos ang ginastos. Ang missile ng China, mahigit 400. Tayo may 6. Di kung binili natin yon ng totoong bigas, pinaunlad ang agrikultura, nagbigay ng maraming mga suporta, the more irrigation and the more land cultivated for rice production, at itigil ng land conversion ng mga palayan para gawing subdivision, then we will not import at mag-ayuda ng ayuda na hindi naman nila pera. 20 billion is 20 billion. And to think, under Marcos Jr., nang bumaba si Pangulong Duterte in June 30, 2022, ang pinakamahal na bigas, na gwapo na, swabe na kainin, magandang klase, primera klase, was only 45 pesos per kilo. When Duterte bumaba sa pwesto. Ngayon, ang presyo ng bigas na ganyan ay 65 to 70 pesos per kilo. Ang 20 pesos ay sukli sa 100. Ang 20 pesos na bigas ni Marcos, sukli sa 100. Hindi ba pang bubudol yon? Kung si Miss Marlica pa. 1/4. Tama po kayo. 1/4 kilo. Kaya sa Pilipinas, when Duterte stepped down from power in 2022 June,
ang nagugutom involuntary hunger in the Philippines according to the data and statistics of the government ay 2.8 million Filipino families every day ang hindi makakain ng 3 beses sa isang araw. Translate that times 4, that's more than 10 million Filipinos ang nagkakaranas ng gutom araw-araw sa Pilipinas. And yet, ang kanyang SONA sa Lunes, July 22, 20 million ang budget para ang mga bundat na politiko kagaya ni Tambaluslos ay makakain ng mga steak, mga Angus beef at mga masasarap at kung ano-ano pang mga estupado, mga lingua franca, kung ano-anong mga pangalan ng mga menu. 20 million pesos sa gitna ng kagutuman ng bansa. If you cannot call that scandalous display of extravagance and abuse of public fund, I do not know where our morality is coming from. Anong tawag mo dyan? 2.8 million Pilipinos na nagugutom araw-araw? Hindi makakain kumpleto ng 3 beses na pagkain at 60% ng Pilipino nagugutom nasa Metro Manila mismo. Capital city ng Pilipinas. 4 na milyong Pilipino ang kulang o walang trabaho sa Pilipinas. Many of you would have opted to stay in our country kung may choice kayo noon. Of course, iba pa yung mga rason ng iba na natili dito. Kaya we have more than 10 million Filipino working abroad, leaving their families, sacrificing every day in foreign land that they cannot even care about their children and their loved ones in the Philippines para lang mabuhay sila ng malayo sa kanilang bansa. Because the Philippines ay mga 4 na milyon ang kulang at walang trabaho. That is conservative data. Klaro tayo doon. Korupsyon? Nako. Brother Heleka, brother, please. Come here. Dito ka, brother. Ipapakita mo yung t-shirt mo. Yun. Korupsyon? Hindi mo pera yan. M-O-O-E. Ito yung kanilang miscellaneous and other operating expenses. Tama, brother. Thank you. Ito po yung hindi nila ina-account, both ng Congress at ng Senate. And ito po ay liquidation by certification. So kapag binigyan ko na ako si Speaker Tambaluslos, kakutsaba ko si Congressman A, kagaya ng pagkakutsaba niya sa Alliance of Communist Teachers Party List, Kabataan NPA Recruiter Party List, Gabriela NPA Lover Party List, binibigyan sila monthly 1 million to 2 million. Bawat isa, walang resibo yon. No need of receipts for COA evaluation. Certification na nagamit mo na. Submit to Speaker Tambaluslos, tapos na. And we're talking about 300 plus congressmen. 320 plus. So imagine, at ang minimum ay 1 to 2 million. Mahigit pa doon ang iba. Thank you, brother. Hindi mo pera yan. How do you call that? The only word for that is corruption. Pagnanakaw yun, billion. And it has been going on. Doon sila nasaktan kung bakit nila tinanggalan ng may franchise pang SMNI hanggang 2044 yon. Yung kaso ng ABS-CBN, expired franchise. Tingnan niyo ang pagkakaiba ng pagkatao ni Marcos Jr. at ng kanyang mga tauhan kumpara kay Digong. The franchise of ABS-CBN expired in 2015. Hindi pinirmahan ni Pinoy. Pagpasok ni Duterte, walang franchise ang ABS-CBN. Tama? Expired. Kasi nagbibigay ng franchise Congress, Lower House and Senate. But kailan nagsarado ang ABS-CBN? I think 2022 na. Nang hindi na sila talaga binigyan ng franchise. So for 6 years na binabira nila si Duterte, did Duterte lift a finger para sila ay busalan? Wala silang franchise. Ang franchise ng SMNI until now active until 2044. So bakit hindi kami maka-operate? Dahil sa NTC, National Telecommunications Commission under the Office of the President. Hindi niya kami pinayagan na gumamit ng mga transmitter at mga free TV at iba pa. May batas. The NTC cannot overrule the act of Congress. Only Congress itself or the Supreme Court can tell na mali ang franchise. Wala. Active franchise ang SMNI.
So, Mr. Marcos, dapat ka lang dalhin sa United Nations, hindi mo lang nilalapastangan ang mga katutubo, ang mga tribo at pamayanan, hindi mo lang nilalapastangan ang malayang pamamahayag at pananampalataya ng mga tao, ikaw ay gumagamit ng karahasan na similar sa paglabag sa tinatawag na international humanitarian law. Iyan ang dahilan kung bakit nandito tayo. Kung bakit mga pagod kayo mula sa trabaho at malalayo pang pinanggalingan nyo, you spent time and effort to come here. Because I know, iisang puso natin, mahal pa rin ninyo ang bayang pinanggalingan ninyo. Ang bansang Pilipinas. Klaro yun kung bakit tayo nandito. Tama. Third, maliban sa gyera at pag-backdown ng mga karapatan sa pamamahayag, yung panggurgur sa SMNI, walang para-para walang kahihiyan, at may gana pa siyang mag-State of the Nation sa Lunes. Itong kalagayan ng bansa, sa buong Pilipinas right now, mga kababayan, tayo sa buong mundo ang net importer ng bigas. After 1 year na umupo si Marcos bilang Agriculture Secretary, ang Pilipinas ay net importer ng bigas. Ang Thailand, ang Vietnam at iba pang mga bansa ay nag-aral lamang ng kanilang pag-produce ng bigas ng palay sa Pilipinas. How come? Bakit tayo net importer ng bigas? Meaning, there is something wrong with governance. Problema talaga. Kasi ang lawak ng karagatan at kalupaan ng Pilipinas, pero tayo ay bumibili ng bigas mula sa China, sa Thailand at Vietnam, na only 3% of the world market ang ini-export nila. Paano pag pinigil ng China at ng Vietnam na mag-export ng bigas nila? Magugutom ang Pilipinas. Makakain ba natin, Mr. President, ang BrahMos missile mo? Ngangat-ngatin namin ang missile. Mauna ka muna. Mauna muna ang pamilya mo. Nangat-ngatin ang missile nyo. Kumpara sa mga bigas na dapat inayos mo. Hindi po niya nalutas ang problema sa hindi modernong agrikultura ng Pilipinas. Bagkus lumala at lumalim at lumawak pa ang smuggling. Alam na kung sino mga involved. You cannot do smuggling and illegal operations if you are not beholden and you are not part of the powers that be in government. Klaro na. Klaro na kung sino nagpapatakbo niyan. Hindi ka naman makakapag-sindikato kung hindi ka protektado ng gobyerno. Alams na des. Kaya nga, nung panahon ni Digong, first 3 days niya, anong una niyang nilutas, doon ako na-believe sa kanya. Okay, itong presidente na to. Pinatigil niya ang laglag bala syndicate sa airport. Ngayon may mga insidente ng 3 days lang, tapos. 5 taon, hindi matapos-tapos ni Noynoy Aquino. Kay Digong, 3 days, tapos. Political lang daw yun. Political will? No, yung sabi ni Noynoy. Kaya nga, politika lang daw. Hindi, pag-upo ni Digong, tapos. Alams na kung bakit natapos. Nawala na mga sindikato. Kung paano sila nawala, hindi ko na ikukwento. Di ba? Klaro kayo. Yun ang hinahanap ng taong bayan. Panahon ni Digong, sinubukan ni Manny Pangilinan at ng mga Ayala at mga Lopez na maningil ng karagdagang 12 pesos and 50 centavos per cubic meter sa tubig. Sabi ni Digong, ang tubig na ninegosyo nyo ay tubong lugaw. Ano na naman ang ginagamit nyo dyan? Mga linya, mga machine nyo. Pero ang tubig ay pagmamayari ng mga mamamayan at ng buong bayan. Ang tawag dyan, patrimony. That is part of our patrimony. Ang mga tubig na ito, na dumadaloy mula sa mga kabundukan, ay nininegosyo ng mga malalaking mga negosyante sa Pilipinas. Sabi ni Digong, subukan nyo na ipatupad at ipilit nyo ang sabi nyo undercharges nyo na 12 pesos per cubic meter. Kung bukas isasarado namin kayo, kami mag-take over niyan. At gobyerno ang magpapatakbo ng mga tubig. Aba, bumahagang buntot ni Manny Pangilinan at ng mga Lopez at Ayala. Tiklop. Right now, ang Pilipinas ang may pinakamahal na singil ng tubig at kuryente sa buong Asya. Kaya anong ikot
pa ni Marcos sa ibang bansa, walang mag-i-invest because your cost of investment in production is 30% higher than you will invest in Thailand, in Vietnam, in Brunei, in Indonesia, or in China. Correct. Klaro tayo doon. So, yan ay failure of governance. Kasi hindi niya kayang sugpuin at hindi niya kayang pigilan ang pagkaganid ng mga oligarkiyang mong muling naging happy days are here again under his term. That's why hindi ko po idol si Digong. We deeply respect him because he shows how and why good governance is the way to go. Yun ang